Sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, isang 32 anyos na lalaki ang 5 taon nang mayroong problema sa kanyang pag-iisip. 8 buwan na siyang nakakadena sa loob ng isang barong-barong dahil sa umunoy pananakit ng kapitbahay. Matuldo ka na kaya ang kanyang paghihirap at makalaya na kaya siya sa tanikalang nagbilanggo sa kanya. Meron na pong 5 taon na kaganyan yung anak ko. Dahil po sa problema, hindi niya po nakaya. Dahil siya po ang tumayo na isang magulang sa mga kapatid niya. Mabait po yung anak ko. Inisip niya kung paano ang buhay namin na may raraos. Hiwalay na po kami ng asawa ko. 10 taon na po. Pinabayaan po ako ng asawa ko. Kaya itong anak ko, siya ang tumayo ng isang magulang na ama. Pagdating ko po rito, medyo kinukuhan na po ako. Galing po ako ng mental hospital, sir. Sa Bataan, Maribeles. Lagi po nila, sir, na nilolo ko, sir, na siraulo daw ako, sir. Medyo lumabas na po ako, sir. At medyo nilolo ko na ako, sir. Kaya ayaw po, sir. Kinukuha ko na rin po sila, sir. Nilalabanan ko na rin po, sir. Yung po pag nagsusumpong siya, napapatanga siya. Para bang nag-iisip ng... Pag sabi ko nun sa kanya, anak ako, huwag ka nag-iisip. Kasi yung pag-iisip anak, nawawala sa katinuan. Hindi nanay, sabi niya gano'n. Kasi naguguluhan lang ako. Naaawa ako sa iyo. Isang time na nagkaroon ng isang pangyayari na may sinuntok siyang bata, tapos pagkatapos nun, nambalibag siya doon sa lugar namin o sa kubkuban ng bahay namin. So mula doon ay nag-ano sa akin to, kumbaga ito yung naging eye-opener para naisip ko na tulungan. Kasi iniisip ko kako, kung ito ay may tendency yung manakit, baka may tendency rin siya na masaktan. Yun po pinakadena po ng mga tao. Masakit man sa looban ko. Na nakikita ko naghihirap ng ganyan ng anak ko. Tinatanggap ko po dahil yun pang gusto ng mga taong kapitbahay ko. Hindi naman po sana magwawala yung anak ko kung hindi nila binibiro. Ang mga parting sa akin, pag hindi nyo yan itinali o ikinulong yan kapitan, baka mapatay namin yan o masaktan namin yan kasi mas delikado naman sa panig namin na mga sibilyan na kami yung mapatay niya kasi madalas nga yan may hawak siyang kutsilyo at pumapasok bigla-bigla sa mga bahay-bahay ayon doon sa mga report na nakakarating sa barangay. Dahil talagang ayaw kong pabayaan ang anak ko, mahal ko siya kahit na ganyan, hindi ko siya pinahihiya. Dahil napakabuti ang anak ko, matulungin. At anong sabihin ng mga tao, hindi ko kinahihiya ang anak ko. Kahit nasaktan nila, wala silang maririnig sa akin. Hindi ako marunong makipag-away sa mga kapitbahay ko. Sama gamit mo. Sa barangay naman po namin, maraming kaso din pong ganyan. Siguro si po yung mas inuna po namin at dahil siya po yung walang kakayahan na ipinans yung gamot niya. Kasi yung iba naman po, hindi naman po umabot sa nananakit sila, ganun.
Dadadat na namin siya naka-kadena. Nga po, dadalhin po namin siya sa Maribeles Mental Hospital. Malaki pong tulong sa kanya itong pagdala sa kanya sa Maribeles Mental Hospital kasi mabibigyan lunas yung sakit niya. Salamat kay Nestor sa pagtulong niya sa akin, sa paglapit niya sa bahay namin, nakausapin na kung gusto kong gumaling yung anak ko, gagawa siya ng paraan para matulungan kami. Ito nga, napakaganda o bilang isang kaugalian ng Pilipino yung tumulong sa ating kapwa. Kaya huwag nating ipagkakaito habang nabubuhay tayo. Siyempre natutuwa ako at mapayapa ang pakiramdam dahil yung pasyente ay napunta na dito. Siyempre simula ito para itong pagpapagamot sa pasyente. Sana maging tuloy-tuloy ito at maabot na siya sa punto na gumaling. Malalim po, ito ay social problem no po. Kaya kung titignan natin ito, hindi lang yung sakit talaga ang problema eh. Merong drugs, merong community, merong poverty, no ho. Ang talagang solution diyan, una-una prevention. Prevention talaga para hindi na sila dumating sa sakit. Education ang talagang drive ng Philippine Mental Health. Pupunta sa eskwelahan, pupunta sa communities. No, paano ba maiiwasan na paano ba madadiagnose sa sarili kung may mentally ill ka na? Yan. No po. Pagkatapos, pangalawa, mag-provide ng quality service sa mga mentally ill patients. Maraming salamat mga Igan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong